ang bagong talaga na NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Attorney, maligayang bati po sa inyo. Congratulations po ba is in order? Magandang umaga po, Ka-Ted at TV Chat. Salamat po sa inyong pag-imbita. Opo. Okay naman po, congratulations, pero samahan nyo na rin po ng best wishes and good luck po. Ito po. Amen, amen. Sige po. Unahin ko lang po, attorney, sorry po, kasi may pahayag po si Yusek Claire Castro, baka napanood niyo po yung kanya pong pagharap sa media. Dito po sa affidavit, pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 mga dati umanong sundalo at sinasabi na bahala na ang NBI na mag-imbestiga dyan. Di na kinakailangan pang utusan sa umano ay pagpapakalat ng fake news. So, paano niyo tinatangkilik ito pong pinagsamang sinumpaang salaysay na inilabas po nila Attorney Baligot kamakailan lamang? Unang-una po, tama po si Yusek Claire Castro, hindi kami kailangan utusan. At katunayan naman po, simultaneously, nung sinabi po niyan, meron na po akong direktiba sa aming pong ahensya na imbestigahan po yung pong sinasabing, nung time na yan, unsigned affidavit pa po. Hindi pa napipirmahan, na unang nagbalita sa media at na-monitor po namin. So, sa ngayon po, meron na po kaming mga initial na pag-iimbestiga. Ang una po dyan, tingnan po natin yung mga personalidad, yung personal circumstances po nila. Dahil may iba-iba pong lumalabas na report, mga hindi pala Marines, may mga kwento po na sila ay hindi naman kasama dun sa grupo. So doon po muna tayo at tingnan din po natin sino ang nasa likod nito, bakit naglalabas ganitong mga payag. At syempre po, we will also look into the allegation. Pero bago po doon sa allegation, ang titingnan po muna natin dito ay yung mga personalidad. Kung ano ba talaga ang pinanggagalingan at pinagbabasihan po ng kanila pong mga pahayag. Ayun. So, dalawang bagay ito mga kapatid. Dalawang bagay po sa mga nagbabakbakan na ngayon na maaga nakikinig sa ating programa. Alam niyo na, attorney, no? Itong mga kung kani-kanino kumakampi, magkaibang panig yan. So, sinasabi, dalawang bagay. Aspeto yung aligasyon, laman ng affidavit. That's one, right? Opo, tama Okay. po. And then yung pangalawa, sino ang nasa likod ng affidavit na to, yung mga may gawa nito at ang nasa likod nila. Okay. Sige, sa dalawang aspetong yon, ano mas matimbang? Well, pares pong matimbang yan, kasamang Ted. Pero bago po tayo dumating doon sa veracity, katotohanan ng sinasabi, tingnan po muna natin sino yung mga nagsasabi. Pero halos simultaneous po natin gagawin yan. At sa katunayan, kasamang Ted, pasensya na lang, hindi ko pa pwedeng ma-divide sa dahil kinukumpleto namin. Meron na po kaming mga initial findings just yesterday. Okay. Kung ano po, pati po yung mga sasakyan ginamit, sino ang nag-reserve sa Club Filipino, parang yung pagkaka-organisa po at inoobserbahan po ng aming team, pati yung mga lumalabas na video kung paano po. Okay. At kung ano po yung motivasyon. At sasabihin ko na rin po, ako po ay hanga doon. Nakikinig po ako sa programa nyo kahapon para po kayong, pwede po kayo sa NBI, the way na inimbestigahan nyo po at kinos-examine si Atty. Balicod. Parang gusto namin kayo isama sa team para po may magaling magtanong katulad nyo. Ito. May sideline ka na. Hindi. Oo. Si Attorney Melvin talaga. Attorney Melvin, ganito po, no? Attorney. Inamin naman po kahapon sa amin, Attorney Baligod, na ang sasakyan ay pag-aari ni Mike Defensor, yung ginamit, no? At meron din po na mga nag-ambag-ambagan para po doon sa gastusin po nila, etc. So kumbaga, hindi na po tago yun, ano? Kung sino yung nasa likod ng mga sasakyan and most likely, baka mamaya meron kaming interview kay Ginoong Defensor, baka din naman umamin na siya, na siya isa sa mga katulong dito para pangalagaan itong 18 ito. Pero sir, doon po sa punto ng yung content nito, paano kaya Attorney Melvin, yung content po kaya noong aligasyon, dalawang kasing bagay ito, may kaugnayan doon sa ICC investigators at yung mga sinasabi pong na-deliveran po ng mali-maleta. Dito ho ba, assuming lang po Attorney Melvin, theoretical lang po ito, no? Assuming na meron kayong duda sa pagkatao o kredibilidad o political affiliation ng mga nasa likod nito, yung ba makakaapekto sa inyo pong impartiality sa content ng affidavit? Well,
sabi ko nga po, dalawang bagay yan. Pagka meron po kasing pagdududa o may mali na ginawa, halimbawa kung may mga kaso na nag-perjury na pala dati yan, it will go to the credibility po. Kasi kahit ipipresenta natin sa korte yan, halimbawa tinignan po natin yung aligasyon, meron po tayong isinamat kinasuhan doon, nakasisiguro po tayo na nakita rin po ng depensa ng abogado kung sino man personality dyan, Opo. at i-impeach po yung testimony na yan. Okay. Kaya po titingnan yun. So, yun po yung tinitingnan natin. But we will be very, very careful dito. Kung saan po tayo dadali ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Kaya lang po, tinitingnan na rin natin yung mga dating pronouncement, yung mga sinabi, kung meron po bang bago na sinasabi rito, at saan po yung linkages nga. Pero asahan po ninyo, yung dalawang bagay na yan amin po tinututukan. Tama po kayo, may admission naman na mga may tumulong, pero it will boil down to the intent po eh. Ano ba talagang intensyon? Narinig ko po yung pahayag ni Atty. Balikod na ang tagi daw lang pwedeng mag-imbestiga rito ay ang Office of the Ombudsman. Hindi naman po yata eksakto yun sapagkat ang primary investigation body ay ang National Bureau of Investigation. Pwede rin po nilang idulog dito yan at tatanggapin po namin sila nang wala pong bias pagpunta niya sa amin. Titingnan po namin yung kanila pong mga testimonya at pupuntahan po namin kung sino po yung mga daong binabanggit doon para ating pong matanong din. Okay, opo. Mainam po din yan, no po, na mamaya mabanggit natin yan kay Ginoong Defensor kung matutuloy itong ating panayam na bukas ang NBI na magpunta rin itong sila Atty. Baligod kung maaari nga isama itong 18 ito nang sa ganun makatulong ang NBI na mag-imbestiga sa kanilang mga aligasyon. Pero kaninyo, iniisa-isa ng NBI yung pong background nung 18 para malaman din kung sila ba walang kung ano man pong mga kaduda-dudang mga background. Ganun po yan, attorney. Tama po yan. Okay, Opo. sige. Opo, Kasi sige. yung naman po mga personalidad na binanggit na inaakusahan doon, lumabas na po yan. At ito na yan, subject na po ng investigasyon yan. Yan po yung, meron po tayong task force dito kung sa flood control ba yan. Yun po yung pinabanggit nyo nga na yung hindi na daw importante kung saan nanggaling yung pera, yan daw ibinigay. Importante po yun. Dahil kung ang pera galing po sa public funds, meron pong malversation of public funds. Kung private funds lang naman po ginamit yun, pwede naman pong bribery lang ang magiging kaso. So, meron pong mga detalye. Dapat po ganun yung pagtanggap po natin yan. Nakatutok tayo sa mga detalye po. Opo. Sapagkat yung bawat krimen po, may kanya-kanya pong elemento na dapat tumutugon po sa partikular na krimen. Opo, hindi mo maaari sabihin na hindi immaterial, hindi po ganun yun, no? Kasi kung saan ba galing yung pera. Oo, yung nga po ang Hindi po. Opo. Okay. Ang pinagtataka lang po namin kasamang Ted, ang normal po na aksyon, sa akin pong obserbasyon, at dati rin po ginagawa natin to bilang abogado, bago tayo pumunta sa media o sa anumang platform po para sa publiko ang mga ganitong bagay, ang una natin ginagawa, nagpupunta tayo sa ahensya na dapat magreklamo. Kung meron tayong demanda, halimbawa sa Supreme Court, pupunta tayo, tsaka tayo magtatawag ng press conference o magbabanggit ng mga bagay. Kasi po, ang iniiwasan po nga natin dito, gaya ng sinabi po na kasamang Ted, kanya-kanyang tunggalian na. Nagkakaroon po ng chaos, ng disorder eh. Dahil may mga samanta. Ngayon po, in the advent of the social media, ang dami na pong abogado eh. Kahit hindi po abogado, may pag-abogado sa sariling opinion. Yan po yung dahilan kung bakit kailangan po natin tingnan isa-isa ebidensya. Ang hiling ko na nga po sana, 18 tao po yung binabanggit ko. Sana dapat po, mag-issue sila ng kanya-kanyang affidavit. Dahil yung 18, hindi naman nila pwedeng i-claim na sa lahat ng binanggit doon sa affidavit ay kasama sila. Dapat po kung ano lang yung partisipasyon nila, sabihin po nila. Opo. Opo. Yung nga din po nung ating punto, bakit pinagsamang sinumpa ang salaysay? And generalizations nga po, no, yung iba sa mga provision po ng naturang affidavit. Bagamat, yun nga, meron din pong katwiran. Si Atty. Baligod, sabi niya ito lang muna yung pong general recital of facts. Narinig niyo, ano ang inyong tugon doon? Hindi po general recital, may mga detalye na po ron eh. Sana, binigay mo sa detalye ito, 18 kayo, o si ganitong Marin, ito yung naging partisipasyon ko. Hindi po ba? Opo. Para mas madali po sa pag-iimbestiga. At didala po sa ombudsman, hindi po natin tinatawaran ang kakayahan ng ombudsman na mag-imbestiga. Okay. Pero yung pong mga detalye ng pag-iimbestiga, at yan po ay mandato ng National Bureau of Investigation, na
mag-imbestiga. Katunayan, tinatap po tayo ng ombudsman, ng DOJ, and the investigation process. Kaya inimbitahan ko po si Atty. Balikod, dalhin dito at kami mag-iimbestiga ng patas at parehas. Ako Opo. po'y bago lamang dito, kaya po lalo ko pong pag-iigihan na ipakita at ibigay sa taong bayan na patas yung ating pag-iimbestiga. Sabi ko nga, yung mga binanggit naman pangalan is already subject of an investigation on the issue of flood control. Ngayon yung pera doon, hindi naman po nila niliwanag sa flood control ba galing yan o sa ang pera yan. Yun yung mga gusto namin tanungin Opo. na maibigay natin kasagutan po sa ating mga nakikinig sa ating pong buong taong bayan po. Okay, sige po. All right. Attorney, Sir Director, ang Pangulong Marcos mismo nung kasagsagan po nitong pag-iimbestiga sa flood control scandal, si Ombudsman Boying, ano po, at maging dati, no, at maging itong DOJ, ang sinasabi lagi, si Saldico ay tinutugis na. Ito pong affidavit nitong sila 18, si Saldico ang main starring po dito. Ano po? And then, dun din po sa mga nagdaang pagdinig, Saldico. Tanong, totoo bang hinahanap ng gobyerno si Saldico? Well, dumating po ako dito, isa po sa mga una kong katanungan yan. Katel, alam niyo naman po, pang-limang araw ko po ngayon araw na to. Pero isa po sa una kong tinanong, yung po mga high value personalities natin. At kasama po si Saldico. Apparently, ang report po sa akin, we applied for a red notice and may mga documents po na ni-require ang Interpol na amin na po tinugunan at ipapalo po namin kung ano pong kasagutan. So, hinahanap po natin. Ang mandato po sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang direktiba po niya in line to his directive, hanapin lahat ng mga nagtatagot, tumatakbo po sa batas na para panagutan po nila. Okay, so kasi yung pong aplikasyon for red notice, I think siguro mga isang buwan na yan na sinasabi, no, ng gobyerno na meron ng application. Paano ho kami maniniwala na totoo yun? Meron bang, sorry po hindi naman nagdududa ho kami, pero hindi maiaalis po yung duda ng ilan kasi nga parang ang tagal na kung red notice yan. Bakit sa Interpol, ba't ganong katagal? Opo, na para bagang ang iba, ang turing nga po dito, parang dribble na ang nangyayari dito. Totoo ho ba yan? Nakita niyo ho ba yung mga dokumento na sinasabi nila? Paano kaya, attorney? Pinapasubmit ko po sa akin lahat yung mga dokumento. Hayaan niyo po, kasamang Ted, ang commitment ko po sa inyo, once the documents is submitted to my office today, balikan niyo po ako at igaharap ko po sa inyo yung mga dokumento po. As long as it's not classified po. At alam niyo naman po, yung mga ganun po na tagging po yung mga dokumento po. I know. That will be, definitely po hindi maaari yan na makita ng iba. Anyway, sige. So, sorry po, kayo po 5 araw pa lang dyan sa NBI. Ano ba balita po ninyo? Ano ba ang mga... Asan ba si Saldico, attorney? Well, may iba-iba pong report. Of course, ang pinakamadol-document natin based on his latest document, yung po doon sa pinanotarize po niya na dokumento. Pero meron pong report na meron siyang cancel din passport niya kaya hindi siya matugis dahil meron siyang golden passport from Portugal. So, yun po yung mga report na sinasabi po sa atin. Okay, sige po. Yung starring din po sa affidavit na ito at starring din at inaamin mismo ni Saldico sa kanyang public video statement and even in dito ho sa investigasyon sa Senado, yung John Paul Estrada at saka yung Mark Tiksay, itong dalawang ito. Nagdududa din po ang iba na bakit ang gobyerno ni wala pong ginawang aksyon laban dito kay John Paul Estrada at Mark Tiksay na sabi nung mga sundalo daw kasama nilang nagpapakete ho ng pera, kasama naghahatid ng pera. Sabi din po ni Saldico, sila yung kanyang mga assistant na naghahatid ng pera, nagbabanda ng pera. Pagkatapos ang gobyerno ngayon, parang wala po tayo narinig na nasama man lang po sa investigasyon itong John Paul Estrada at yung Mark Tiksay. Siguro yan na nga po yung sinasabi ko, Pated. Maganda talaga dalhin po dito na formal yung mga reklamo sa National Bureau of Investigation at umasa po kayo na ating pong susundan yung mga lead na yan. Ipapatawag po natin, isasabi na po natin yung mga binabanggit na tao.
Okay. Sige po. Kasi nga, huwag niyong aawayin si attorney. Marami na naman ang aaway sa inyo dito kaagad. 5 araw pa lang si attorney Matibag. Hindi pa nga nagiinit ito Isa-segue eh. ko lang, isa-segue ko lang 5 araw pa lang po ako dito pero 5 malalaking huli po ang aking pong ginawa dito. At ngayon nga po, ito ngayon meron po kaming press conference din doon sa aming malaking huli kagabi. Pwede ba namin matikman po ang ano niyan? Sino ba nahuli-huli niyo? Baka si Saldi ko na yan. Ano po to? Yung nahuli po namin is one of the most wanted po sa Korea po. Nakatakas po nung January 1 po. Okay. Korean In fugitive. few minutes po, I'll be stepping in po to do sa press conference po namin. Okay, sige I-present po. namin Okay. sa Apo. Thank you. Apo, sige. Bago po si Chacha, attorney, si Atong Ang, kahit na 20 million, wala din pong anumang pong balita na ngayon. Si Atong Ang po, asan ba itong taong ito? Meaning, siya ba'y nasa Pilipinas pa o totoong nakalabas na po ng bansa? Well, iba-iba po yung report, Kated. We were following several leads. Siyempre po, alam niyo po ang problema natin kaya lagi pinagdududaang nakalabas ng bansa. We have to recognize yung bansa po talaga natin, ang daming exit points kahit saan na baybay because we're an island country. Kahit sa baybay, pwedeng magkaroon ng exit point. So, nandoon po tayo. So, pero may mga leads din po na nandirito pa siya, mga umiikot. Isa po sa tinututukan natin yan, Kated. At I again committed to you, kung meron pong solid na report, hindi ko man po mailabas sa inyo, we will inform you eventually na pagka meron na po talagang eksakto at hahabulin po naman natin talaga. Okay. Kasama po sa ating mga priorities yan. Opo. Sige po. Yung pong yung proliferation of fake news ngayon sa social media, attorney, di ba meron kayong anti-cybercrime division diyan? Division, opo. Paano kaya ito, attorney? Sobrang toxic na ito. Ang dami nito. Ano ang papel dito ng NBI ngayon? Well, ganito po, kahapon naman at immediately po, nung pag-upo ko po nung Monday, una ko pong ginawa ay made coordination with other agencies tasked to prevent cybercrimes at yun po yung PICC. Kahapon po, kamitin ko sila, meron po kami mga agreement already. Yung sharing po namin ng technology at saka po ng capacity namin, pagtutulungan po namin, we are very happy. I will not mention the private companies, 3 po yan, na tumutulong sa amin, magpapahiram po sa amin ng mga equipment para po makakope up tayo sa technologies and we will go after them. Tama po kayo, toxic na rin po talaga. Kaya yung pong, hindi lang po yung mga proliferation ng fake news, yung paggamit po ng ating pong technology para po sa financial crime po, financial cybercrime, yan po yung mga ina-address natin. At yan po, yung sa 5 hinuli po namin, 2 po yung malaking huli namin, using the platform po na magkaroon po ng makapag-benefit po illegally. Okay, sige po. So, sir, magiging proactive ho ba kayo ngayon sa inyo pong term as Director of NBI? Dito po sa mga paghuba meron ng agad na kita na fake news na klaro, paano po? Will you be proactive na agad ma-take down yung item na iyon sa social media po? Paano kaya? Tama po, yan po yung direction natin that is also in the line with the direction of the President. Na protektahan po natin hindi lang yung mga malalaking personality, even in, ordinary individuals na nagiging biktima po ng ganyan pong mga maling gawain. So proactive po, katunayan po, yung kahapon ng mga paghuli-pag-read, sumasama po ako to give moral support and confidence build up po sa ating pong mga kasamahan po sa National Bureau of Investigation. Okay, opo. Sige, Cha, may tanong na po si Chacha. Go, Cha. Yes po. Good morning, Sige po. Attorney Melvin. Magandang umaga po, Oo. Chacha. Magandang umaga po. Attorney, hindi naman po maitatanggi na galing po kayo sa PDP laban at kilala po kayo na talagang malapit po kay former President Duterte. Ngayon po, Marcos appointee po kayo dyan sa NBI. Paano po ba natin masisiguro sa publiko na nanonood sa atin ngayon na sa ilalim nyo po dyan sa NBI ay magiging talagang independent po ang inyo pong posisyon? Kahit anong naging political realignment, past or present man yan, masasabi natin pag upo nyo po dyan, wala kayong kikilingan. Well, siguro po, hindi Chacha, ang unang-unang dapat tingnan yung aking pong naging track record. Kung susubaybayin po yung track record ko, hindi lang naman po kay dating Pangulong Duterte administrasyon ako nanungkulan din po tayo as general manager at
LLDA Director, General Manager ng Airport at LLDA Director nung panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulong Doria Arroyo, nung panahon po naman ni Pangulong Pinoy in several consultants in several agencies, tapos nung Pangulong Duterte nga po, at naging PDP Laban Secgen nga po tayo. Ang track record po natin, pag binigyan tayo ng trabaho, yung mandato po ang ating pong ginagawa. At ganoon din po yung intention ko rito sa NBI. Nung tinanggap ko po itong trabaho ito, alam ko po na I will be apolitical. Kaya nga po, I'm trying to avoid making comments on political issues kahit may mga nagtatanong sa atin. Sapagkat ang pananaw ko po, pantay-pantay na po ang pagtingin natin sa mga tao. Wala po tayong kikilingan. And para siguraduhin ko po, I will make sure na very transparent po ang NBI. Makikita po ninyo ang aming ginagawa sa araw-araw. At kung meron po kayong tanong, meron po kayong mga pagdududa, bukas po ang tanggapan po ng aming NBI para po aming sagutin at tulungan po kayong lahat. Oo. Sana po ako ay i-judge based on what I do, not from what political affiliation po ka nang galing. Ano po. Kung teacher ako, sasabihin ko sa'yo, well said, Attorney Melvin. Pero Attorney, anong klaseng leadership style po ba ang dadalhin nyo po dyan sa NBI? Well, simple lang naman po yung management style ko na ginawa ko rin doon sa aking mga pinanggalingan. Ako po dumarating sa ahensya na aking papasukan, wala po akong dalang tao. Pinaniniwalaan ko po at inirespeto ko yung aking dadalhin. Manager lang po tayo. Kaya po ang akin, simple lang, ako'y laging nakikiusap at makikiusap sa kanila na gawin yung dapat naming trabaho. Pag hindi po kayang pakiusapan, isiguraduhin ko na ipipilit kong gawin nila. Pero may pag-uusap po. At kung ala pong gustong gumawa, papalitan po natin. Then nakakasiguro naman ako, may tao naman po na mga gustong gumawa nito. Ano po. At I will be very supportive of them. Hindi po success ko ang importante dito kundi yung success po ng ahensya. Kaya nga kanina, medyo ibinabahagi ko po sa inyo na in my 5 days, tuwang-tuwa po ako sa pagtutulungan namin dito. Malalaking kaso po yung aming hinuli. At ngayon nga po, ito isang malaki na tamang-tama parating po yung South Korean President. Nakasama po ito sa kanilang mga kahilingan na sana po ma-apprehend natin itong taong to. Oo. At Attorney Melvin, sa pamumuno nyo po ba ay talagang mas paiigtingin nyo yung talagang pagpapauwi dito kay Zaldico? Tututukan nyo po ba ito? Hindi lang po, kasama po yan. Lahat po kasi mukhang siya yung magbibigay ng kaliwanagan po sa ating kinasasadlakan ng isyong ito. Tama po si kasamang Ted. Lagi siyang nababanggit, nag-video siya. So lahat po yan, ibabalidate po natin. At maganda po talaga na makuha siya para magbigyang kaliwanagan. Para naman po yung tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno po ay unti-unti rin po bumalik sa atin. Opo. Okay. So, Attorney Melvin, kasi nga po, ang inyo pong pinalitan ay nag-OIC, di po ba? From Jimmy Santiago. Okay. Si Santiago, ang pinanggagalingan niya, yung intriga sa loob. No? And then before you, siguro po alam nyo na dyan sa bureau, matagal na rin po ang usap-usapan na may kanya-kanya ring biyahe ang iba't ibang grupo. You know what I'm saying, right? Di po ba? Tama po. Okay. So, paano po kayo ngayon yan? Kasi sabi ho ninyo, may mga pakikiusapan kayo para bagang kasi ang tagumpay ninyo ay yung pong performance ng bureau. So, how will you handle that na kayo'y outsider at dyan po sa bureau, meron ng brotherhood dyan? And then, do you acknowledge po yung problema ng korupsyon sa bureau? Well, yan po yung isang unang-una sa mga sinabi ko. Pero ganito po muna, yung pinalitan ko po, si Director Magno, nagpapasalamat ako. He put in place, pagdating ko po, meron ng gagana ng sistema. At para po sa kaalaman ng marami, si Director Rito Magno, kaibigan ko na po yan mula nung college. Parehas po kami ng kurso. Senior ko siya, ako po junior niya. Nung ako po general manager ng airport, siya po ang naka-assign doon na team leader ng NBI. At marami po kami hinuli, magkasama po kami nagtrabaho. So nung dumating po ako dito, simple lang naman sinabi ko po sa ating mga ahente, sabi ko, kung ano man yung ginagawa or iniisip natin gawin mali, huwag natin gawin. Dahil I will be very, very strict. Kung hindi ko kayo kasama rito, tumabi na lang kayo. Ito na yung ito na lang pag-usapan natin. At pag sabi ko, nauunawa ako yung dynamics na dapat insider. Baka naman pwedeng tingnan nyo sa perspektiba na ako bilang outsider na magiging pinuno ng ahensya, ay may madadalang contribution sa inyo na matagal nyo nang hinahanap na mapaganda natin lalo ang imahe ng National Bureau of Investigation.
So araw-araw po ako nakikipag-usap at nakipag-dialogo sa kanilang lahat. Katunayan, iikot po ako sa mga regional offices para maramdaman po nila na ako, baguhan man ako, dahil ako'y pumasok na sa inyong pamilya, ay kasama ninyo ako sa inyong hangarin. Pumasok po ako rito mag-isa, alam ko lalabas ako mag-isa. Sana paglabas ko rito, kaibigan ko pa rin po yung mga nakasama ko rito. So to answer my question, do you acknowledge po na isa sa mga issues niyan sa loob ay yung pong usapin nga ng corruption din? Kaya nga po, isa sa akin pinapalakas po rito yung internal affairs. Pinapalakas ko po yung internal affairs para alam po nila na ako'y seryoso dyan. At pangalawa po, nagdeklara ko talaga rito, sabi ko, meron po ako mga memo na yung mga nagpapakita na sasabihin, kaibigan ako at may litrato. Sabi ko, pag pinaniwalaan niya at hiningi, yan yung una yung mga huhulihin. Siguro naman po, Kapatid, kung makikita nila yung namumuno, ay hindi gano'n ang biyahe, hindi gano'n yung direksyon, eh unti-unti rin naman po siguro huhulma po yun sa ating iniisip na mas maganda pong pagtutunguhan. Opo, kasi po ang NBI, ano ho yan law enforcement and investigation, ano po. Actually Tama po. yan ang kumbaga, sila ho ang pinaka-elite, kumbaga, kapag pinag-uusapan Tama ang po. investigasyon. NBI po talaga, NBI, no? So, ano ba daw ho ang kwalifikasyon ng Melvin Matibag para ka manguna sa isang ahensya na ang pangunahin pong expertise nga ay pag-iimbestiga? Ano daw ho ba background nyo tungkol doon? Well, tinanong na po sa akin yan, law enforcement to. Unang-una, yung sa kwalifikasyon bilang abogado, pasok naman po tayo dyan. Yung management skills naman po natin, siguro naman yung aking track record pasok. Pero meron na po tayong experience sa law enforcement nung tayo po yung namuno ng Manila International Airport Authority sapagkat ako po ang primerong nangangasiwa ng airport police namin at lahat ng mga law enforcement agency, yung ABSI Group, yung NBI, Bureau of Immigration, si Atty. Matibag po, ako po yung pinakang-head niyan. At pag binilikan po yung aking panunungkulan sa Manila International Airport Authority, napakarami ko pong binago dyan at hinuli ng mga illegal po. Illegal drugs, smuggling, human trafficking, lahat po yan ay akin po nagampanan ng maayos nung ako yung General Manager po ng Manila International Airport Authority. Okay, well anyway, sabi nga po nila, di ho ba the proof of the pudding Is in the eating. So, Tama po. So, sige po. So, kaya ho kami nagtatanong nga nito para lang ho sa mga nakikinig sa atin na doon po sa maaga pa lamang nagsasabi na kung ano-anong bagay, yung pong benefit of the doubt ho muna at bigyan po ng chance nga dito sa mga binabanggit ni Attorney Melvin. Attorney Melvin, Godspeed po sa inyo and watch your back. Salamat po, Kapatid. At gusto ko lang, kung pwede lang po, kapiraso lang, itagdag ko lang. Kung maalala nyo po, nung ako'y namuno ng National Transmission Corporation, ganyan din po yung mga kritisismo sa akin. Dapat engineer yung nilagay dyan. Dapat hindi dyan ang nilagay. Abogado yan. Pero siguro naman po, Kapatid, nakita po ninyo yung ginawa ko sa National Transmission Corporation kung paano natin ipinaglaban yung national security ng ating bansa. Yun naman po siguro yung proof ko. So pakiusap po na lang po sa ating mga nakikinig sa ating taong bayan, bigyan nyo po ako ng pagkakataon at tusgahan nyo po ako base sa aking magagawa sa mandato po ng National Bureau of Investigation. Salamat po. At muli, mabuhay attorney at good luck po. Salamat na marami. Thank you. Alright. Salamat po. Ang bagong direktor ng NBI, Attorney Melvin Matibag. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!